Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ako po, eto na, nagsalita na si Pangulong Duterte laban kay Trillanes. Ang hinihintay nating pagkakataon na mapakinggan si Pangulong Duterte para, ano ba, para iwalok ba? Sabi sa iwalok po na si Trillanes. Oo mga kabibig, eto na ang maraming binitawan si Pangulong Duterte laban kay Trillanes. Nako, tinawag buang baklita si Trillanes. Grabe mga kabibig, as in, nasa-shock ako. Pero normal lang na yan ni Pangulong Duterte. Ay, buti din yung Trillanes ba? Para naman, tumahimik na siya, pero I'm sure hindi yan tatahimik si Trillanes. Oy, gusto niyang makulong si Pangulong Duterte. Gusto niyang makapasok ang ICC. Sabi pa nga niya, yung transmittal na sa Quadcom hearing ay naipasa na sa ICC. Yung transmittal sa Senate hearing naipasa na sa ICC. Kaya confident si Trillanes na makakapasok ang ICC at huliin si Digong. Itong si Digong naman ay nagsalita ngayon. Talagang binulgar lahat na kung gusto nating, gusto natin sabihin laban kay Trillanes, si Digong na ang nagsalita. Yung mga tawag dito, yung mga words na parang takot tayo magsabi, si Digong ang nagsalita para sa ating lahat. O eto mga kabibiga, manood tayo kay Pangulong Duterte na kung saan grabe, hindi makatalagang, walang papigil-pigil, walang papreno-preno, kanyang binatiko si Trillanes. O eto kabibiga, manood tayo. Ito, FPRRD kay Trillanes, what have you contributed to this country? O tama na. Ano nga ang naitulong mo, Trillanes? Nung naging senador ka, ano ba ang inyong programa? Anong nagawa mo sa Pilipinas? Hindi tama naman si Pangulong Duterte. Tinanong niya si Trillanes. Ako, ito nakabibig, makinig tayo. Ito na. Anong nagawa niya sa Pilipinas? Tama. Para kung magsalita ka lang hero. What have you contributed to this country? Ngayon sabi ni Trillanes, may draft yung sa Senate hearing, yung statement mo na may draft na daw nila sabi sa ICC. Anong reaction natin? Alam mo kung maniwala kayo ni Trillanes ang pakla na yan. Uy, kung maniwala ka kay sa bakang yun, grabe naman si Digong. Yun ang kanyang description kay Trillanes. So, hindi ito galing sa akin, ha? Disclaimer na. Galing yan kay Tatay Digong. And I'm sure I don't know kung agree ka ba sa statement ni Pangulong Duterte. Comment below kung agree ka sa unang statement ni Pangulong Duterte kung maniwala ka kay sa bakang iyon. Grabe ka naman, Tatay Digong. Preno din sa pagbuka ng bibig mo, alam mo naman si Trillanes, papatol din yun. Go. Walang ginawa na kung hindi magdaldal. O magdaldal. Huwag kayong, hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sinasagutin yung buuan. Yan ang isang misteryo. May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Isang misteryo kung bakit ang isang bobo or bogo na tao ay lumusot sa PMA. Nako. O nga no, sabi ni Tatay Digong, lahat mga taga-PMA matatalino. Sabi din ni Risa last time, di ba? Sabi ni Risa na, oo nga, Mr. President, matatalino ang nasa PMA. Nag-eskwela sa PMA, mga matatalino. Sabi ni Tatay Digong ngayon, bak itong bogo na ito ay nakalusot sa PMA. Hala, question na ang kapasidad ni Trillanes, ang pagkamatalino ni Trillanes ay question na ni Pangulong Duterte. Agree ba kayo? Agree ba kayo kabibig niya sa sinabi ni Trillanes na sinabi niya Tatay Digong na bakit nakalusot itong bogo na ito? Grabe no? Bogo sa Bisaya, Tagalog bobo. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang kulol. Kung hindi magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Gumawa ng kudita. Gumawa ng kaguluhan. Kaya nga, what have you contributed to this country, Trillanes? Kudita? Gumawa ng kaguluhan? Naku po. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo. Hero. Kabibig, nagmumukhang hero. Hala, hero? Hero ba? Naku po. Agree ba kayo na nagmumukhang hero daw si Trillanes sa mga AGK na mga mga tawag dito, na abuso daw during sa war on drugs.
pinopromote nila na si Trillanes ay isang hero, isang bayani laban kay Digong. Nako po! Agree kayo dyan. Isa bang bayani si Trillanes? Kasi once makapasok ang ICC, maipakulong si Duterte, yan daw ang isang legasiya ni Trillanes. Siya daw ay isang hero, isang bayani ng bansang Pilipinas. Wow! No, the idiot, itong si Trillanes. Agay. Ano ang style ng butang na yan? Kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulo na yan. So it means pala, kung magkatabi kayo tapos ayaw ni Trillanes sa'yo, sisiraan ka niya para siyang magmukhang awa-awa, pagmukhang siya ay tama, pagmukhang siya ay hero, tapos ikaw, sisiraan ka niya pag ayaw ni Trillanes sa'yo. Yan ang sabi ng Pangulong Duterte. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit. Tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny matagal ng kasabay siguro ng ditong ibang cemetery. Mahirap kay Nograles ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kay sundalo siya ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero itong na ito, at bakit sumalig na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Agoy. Ang sakit. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. Agoy. Tama kaya si Pangulong Duterte na walang na-contribute si Trillanes sa bansa natin. Na puro puro buwak-buwak-buwak, puro awayan na lang, puro titirahin ang mga Duterte. Walang contribution daw si Trillanes. We don't know later mag-post si Trillanes kung ano ang kanya na-contribute sa Pilipinas, di ba? Baka mag-mention sa mga programa nung naging senador siya. So dapat talaga ipakita ni Trillanes na may mga programa siya, na meron siya na-contribute aside from the mutiny. Di ba mga kabibig? Ito This is a challenge from Pangulong Duterte. If this is my own explanation, disclaimer lang. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte na wala ka na-contribute sa bayan natin. Kung ako si Trillanes talagang ipopost ko talaga kung ano ang na-contribute ko para isampal ko sa mga Duterte. Ang tanong, meron nga bang ikaw na-contribute? Tanging si Trillanes lang ang makasagot niyan. Di ba? At umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, bigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, keke. Bunganga keke na. Pasensya na mga kabibinga. Natawa lang ako sa mga words, mga salitang ginamit ni Pangulong Duterte nito. Mga Bisaya kayo ba? Bunganga keke. Alam nyo ba kung anong ibig yung keke? Ayoko na magsalita. Grabe naman. Natawa lang ako. Pasensya na. Sana mapanood ito ni Trillanes itong statement ni Pangulong Duterte. Para meron naman siyang official statement tungkol dito. And I'm sure, galit na naman si Trillanes dito. Kala mo na sundalo. Wala. Ano contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas? Tama. Para kung magsalita ka lang hero. What have you contributed to this country? May nahatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na nahatid mo sa ospital? Ala. Nalagaan mo? Ala. Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Manila? Ala.
hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang, alam mo, pag tumakbo ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Oh. Doon ba ako makita? Doon kita baboy. Hala. Talagang baboy, talagang baboy. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmates ko sa PMA, pati yung sundalo. Doon ko sabihin sila, ito yung sinabi ng mga sundalo sa ukol na ito. Hala. Naku, mananalo kaya itong si Trillanes. Pagka-mayor sa Caloocan, ito si Pangulong Duterte, oh. Nagpaplano ng sisiraan si Trillanes sa Caloocan. Naku, mag-i-interview daw si Tatay Digong sa mga kagrupo or kasama ni Trillanes sa mga sundalo. At hahanapan niya kung ano ang bahong tinatago ni Trillanes. Naku, magkabistuhan na ito, kabibig. Ito na kaya ang katapusan sa political career ni Trillanes. Naku, delikado si Trillanes nito. Tatay Digong pa. Di ba? Kasi, ano bang ginawa ng mga Duterte sa Trillanes? Di ba? Parang hindi na kayo hindi ka na patatahimikin ni Tatay Digong nito. Naku po, hukayan talaga ito ng sikreto at baho Trillanes. Naku. Ang problema nito, ang misteryo natin is kung natuli ba itong ito. Uy, grabe naman si Tatay Digong. Huwag naman pong ganun, Tatay Digong. Grabe ka naman yung bibig na tuli na ba si Trillanes. Ano ba to? Buang-buang. Nako. So yun na nga, kabibig. Yun ang response ni Pangulong Duterte labang kay Trillanes. So maghintay-hintay tayo kung ano ang reaksyon ni ex-Senator Trillanes sa mga pasabog ni Tatay Digong. Ako, grabe no, bangayan na naman ito ni Trillanes at Tatay Digong. At ito naman, may nakita akong video, kabibig pa. I don't know kung totoo ba ito or hindi, pero tungkol ito sa ICC na talagang pinag-uusapan. Ito, kabibig, i-share ko sa inyo, kabibig, para may ideya na naman tayo kung ano ba talaga ang nangyayari, kung pwede kayang makulong si Pangulong Duterte kung papasok na ang ICC. Kinig tayo, kabibig, ha? Hindi pwedeng mangaresto sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Justice Yusek Raul Vasquez, hindi rin pwedeng magpasabina sa bansa ang ICC dahil hindi na ito miyembro o hindi na nito miyembro ang Pilipinas. Agoy! Hindi na pala pwedeng mang-aresto ang ICC at magsupina sa Pilipinas. So, lahat ng mga ginawang paraan ni Trillanes ay wala talaga. As in, zero. As in, basura. Diretso basura. Diba? Hindi pwedeng mang-aresto at magsupina sa Pilipinas ang ICC. Kapag nagpumilit anya ang ICC na gawin ng mga ito ay magiging pagsuway sa kalayaan at soberanya ng bansa. Maaari naman ang pumasok sa bansa mga kinatawan nito pero hindi nila pwedeng ipagpilitan ang ilang aksyon tulad ng pag-aresto. Hindi pwedeng mangaresto sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Justice Yusek Raul Vasquez, hindi rin pwedeng magpasabina sa bansa ang ICC dahil hindi na ito miyembro o hindi na nito miyembro ang Pilipinas. Kapag nagpumilit anya ang ICC na gawin ng mga ito ay magiging pagsuway sa kalayaan at soberanya ng bansa. Maaari naman ang pumasok sa bansa mga kinatawan nito pero hindi nila pwedeng ipagpilitan ang ilang aksyon tulad ng pag-aresto. Yun na, kabibig, ha? Narinig nyo from DZBB 594 Super Radio. Diba? So, hindi pala pwedeng mag-aresto ang ICC at hindi pwedeng magpasupina. Nako, wag niyong basagin ang kaibangan ni Trilling at Akling na Hadrian. Yan na ang natitirang pagharasin na sa mga Duterte. Naku po. Yung asong ulol hinahanap, ano ba tawag dito? Wala talaga. Wala na. Sabi pa ni D.O. Jeromel Hearing, kailangan pang pumasok ng Interpol sa judiciary. O maasa kasi sila na makakulong at makaganti kay Duterte. Dapat lang may salitang jurisdiction at isang sampal sa mga Pilipino kung hahayaan natin yan, isang kahangalan.
Diba? Walang sariling pulis ang ICC. Wala ng Pilipinas ICC at na-debunk na lahat ng reason for ICC. Wala na talaga. As in zero, back to normal, basura ang pinaglaban ni Trillanes. Yun kabibig ha, yun ang mga komento ng ating mga netizen. At tungkol naman sa mga pasabog ni Pangulong Duterte ay ito. Bakit naman SMNI, ano ba yun? Ang pangit daw ng anggulo ni Tatay Digong sa video. Kayo talaga? Pati anggulo ni Tatay Digong? Pasyonin nyo talaga? Ito pa. Ang pagbabalik sa China, yun ang nagawa niya sa Pilipinas. Sino? Ni Trillanes? Trillanes, pakalat-kalat sa Senado at Kongreso dahil siya ang marites at taga-sumbong kay Bangag dahil wala ng papel. Sobrang kapal ng pagbumukha. Bahag naman ang buntot from Lakwat, Serang OFW. May nagawa naman si Trillanes, binenta niya ang, hindi naman totoo yan, wala tayong mga ebidensya tungkol dyan. Nag-walk out sa Senado, bastos talaga si Trillanes, walang hiya. Kahit anong gawin, tahol ni Trilling, hindi yan nakakatibag sa pagmahal namin kay former President Rodrigo Roa Duterte. Yan na. Trillanes has a problem for every solution. Ano? Huwag niyong iboto yan. Lakas talaga yan, tama yan. Basta solid votes tayo sa kaalya ni Tatay Digong. Walang dapat naman sa kaalya din Dayon Noor. Nako, talo na yan si Trillanes sa Caloocan. Nako. Awkward mutiny lang ang nagawa ni Trillanes. Meron po siyang contribution sa bayan, yung batas na napapahirap sa mga professional. Ano yun? Ay yung yung for example, mag-renew ka na yung PRC. Yun. Ano ang tawag doon? Ano ba? Kukuha pa ka ng mga seminar at units. Ikampanya ko yan sa Caloocan na wag iboto sa pagka-mayor. Nakakahiya kay Trilling. Meron siya nagawa, mga kulita at binitbit siya patungong tulungan. Ano daw? So, yun po mga kabibig ang mga komento ng ating mga netizen tungkol sa pasabog ni Tatay Digong Duterte. Talagang walang diretso yung pagtugis ba? Diretso yung bibig ni Pangulong Duterte. Hindi pa demure. Straight to the point. Kung ano ang lalabas sa kanyang bibig, yun na. Kung nasaktan ka, pasensya na kasi ikaw din nagpo-post tungkol sa akin. So yun na kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? Naku po, ano kayang isasagot ni Trillanes dito? And I'm sure, sasagot niyan si Trillanes. Hindi naman siya pwedeng manahimik. Diba? Grabe yung mga words ni Tatay Digong ginamit para kay Trillanes kabibig. Maghintay tayo sa mga latest trending news na ating pag-uusap-usapan din yan. I'm sure na pag-uusap-usapan din natin yan. Excited ba kayo sa Ripan Trillanes? Yun lang po mga kabibig. Shout out sa ating mga OFW all over the world kung saan ka man ngayon. At hope na enjoy mo lang. Stay happy. Huwag kang magpagutom dyan. Diba? So yun lang po kabibig. Bye everyone. Thank you for watching. See you next time. Bye everyone.